Hapon kasi po, galing tayo sa sa Pilica Marinisur. Dinumog po si PBBM. Binabalik-balikan kasi ng ating Pangulo ang Bicol. Matindi yung pag-asikaso rito ng ating Pangulong Bongbong. May servisyo fair nga po. Before ng rally, dumalo muna ang ating Pangulo sa isang servisyo fair. Para naman sila ay makapagbigay ng kaunting ginhawa sa kanilang sarili at sa kanilang mga pamilya at sa kanilang komunidad. Kaya po namin itong ginagawa. Kaya andito po, meron na po nakikitang t-shirt. I think hindi ko na nga po mabilang yung pagpunta dito. Ilan na ba? Baka mag-10 beses ng pabalik-balik dito yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Lalo yung kasagsagan ng baha. Nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Joke time muna mga kababayan. Kwentong katatawanan before sa ating mga topics. Padala ni Dondon. May 3 magkakaibigan. Si Isko, si Pedro at saka si Juan. Nagpapayabangan sila mga kababayan. Pinagyayabang yung kanilang lola. Sabi ni Isko, alam nyo ba pare, ang lakas pa rin ng lola ko. Biruin mo niya, 75 years old, nagsusumba pa rin siya, 3 times a week. Sabi ni Pedro, nako, wala yan sa lola ko. Ang lola ko, 80 years old na. Pero nag-gym pa rin siya. Sumali nga sa powerlifting. Galing. Malakas pa. Sabi ni Juan, mas malupitan niya yung lula ko. 90 years old na siya. Nasa ospital ngayon. Sagot ni sabi ni Pedro. Sabat ni Pedro, paano anyang naging malakas yung lula mo? Nasa ospital na nga. Nasa ospital na nga siya. O anya, tinakbo namin kagabi sa ospital. Nanganganak. 90 years old na, tinagbo sa ospital kasi nanganganak pa. Malupit nga, mga kababayan. Matik na. Dondon, 200 pesos. Padala mo yung yung GCash mo. Qualified ka na rin sa monthly draw. 5,000 ang price. Grand draw, 10,000 po. Kasama ka na rito sa grand draw at monthly draw. Dito na tayo mga kababayan sa seryoso nating kwentuhan. Kapon kasi po, galing tayo sa sa Pilica Marinisur. Dinumog po si PBBM ng mga Bicolano. Kasama yung yung alyansa ng Bagong Pilipinas. Kumpleto sila doon. Tingin ko mga kababayan, yung ating mga kababayang Bicolano rito, lumipat na ang majority sa administrasyon. Malamang mag-landslide ang alyansa ng Bagong Pilipinas dito po mga kababayan sa amin. Binabalik-balikan kasi ng ating Pangulo ang Bicol. Matindi yung pag-asikaso rito ng ating Pangulong Bongbong. May servisyo fair nga po. Before ng rally, dumalo muna ang ating Pangulo sa isang servisyo fair. Yan po, trabaho at serbisyong pangkalusugan sa Bagong Pilipinas. Yan ang ating Pangulong Bongbong. Yan kasama yung DSWD. Ang dami na naman mga kababayan na nabigyan ng trabaho sa ating mga kababayang Bicolano. Yan sabi diyan. In a move to empower the Filipino people, particularly those in the marginalized sectors, President Ferdinand R. Marcos Jr. leads di trabaho at serbisyong pangkalusugan sa Bagong Pilipinas. An interagency drive providing immediate government assistance and services to various beneficiaries at the Fuerte Camarines Sports Complex in Pilica Marinisur. Kahapon po, approximately 3,000 job seekers who are graduating beneficiaries of the Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4Ps from the Department of Social Welfare and Development
participate in the job fair featuring 2,365 job vacancies from 23 participating employers. Yan ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Graduating po sa ayuda. Kaya yung mga inaakusa po yung ating administrasyon na ayuda na lang ng ayuda. Hindi po totoo yun. Kasama mga kababayan dito ang pagbibigay ng opportunity doon sa mga nag-graduate na sa ayuda na sila magbanat ng boto. Magbanat na rin ng boto mga kababayan, magtrabaho. So sa pamamagitan naman po ng jobs fair. You see? You know. Para naman sila ay makapagbigay ng kaunting ginhawa sa kanilang sarili at sa kanilang mga pamilya at sa kanilang komunidad. Kaya po namin itong ginagawa. Kaya andito po, meron na ako nakikitang t-shirt, ang hats, ang nakalagay, hats. Hindi po ibig sabihin hot sila, ibig sabihin po hired on the spot sila. Kaya yan po, nandiyan. Wow, trabaho agad? Kaya ipagpatuloy po natin, ayan. Hired on the spot. Hats. Ayan, yan mga hired on the spot natin. Kaya malaking pagkakataon po ito na dinadala namin sa taong bayan para naman magkaroon ng magandang trabaho ang ating mga ang hindi pa nakakahanap ng trabaho. Meron din tayong medical mission na konsulta na sila sa 600, halos 600 plus na pasyente at patuloy yan dahil sa medical services. Alam naman po natin na napakahalaga para sa atin na ang ating kalusugan ay ligtas sa kahit na anong sakit at ligtas sa kung ano-ano mang karamdaman. Kaya po yung ating medical mission, pasalamatan po natin yung mga Bicol Medical Center, sila po ang nagmaman ng ating medical mission ngayon. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin dito. Kaya naman po, yun lang naman po. Ito'y patuloy. Hindi lang po namin ginawa ito dito sa inyo. Kung hindi, ginagawa po namin ito sa buong Pilipinas. At taon lang at nandito tayo ngayon at meron tayong kaunting rally na pupuntahan. Kaya sinasabay na rin namin lahat po ng mga serbisyong ito na ibinibigay para sa taong bayan. Dahil po, ay alam nyo naman po, ay maraming nangangailangan ngayon, medyo magulo ang mundo ngayon. Maraming nagbabago na kailangan natin pag-aralan at kailangan natin bigyan ng solusyon. Kaya naman po ay una naming tinitignan kung ano ang pinakamagandang serbisyo na maibigay namin sa tao. At sa aming palagay, ito na po ang pinakamahalaga sa bawat isa sa atin na tayo ay maganda, yung ating kalusugan ay mabuti, tayo ay malalakas, wala tayong sakit. Meron tayong trabaho para meron tayong magandang hanap buhay. Meron tayong mabilhan ng mga pangangailangan na medyo nakakamura ng konti, hindi kasing mahal doon sa ibang lugar. Kaya ito po ang ating ginagawa. Kaya sana po ay kayong lahat, yung mga nag-a-apply ng trabaho, sana kayong lahat ay makahanap ng magandang trabaho at maipagpatuloy ninyo ang inyong pagpaganda ng buhay ng inyong mga pamilya at ng inyong komunidad. Kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng nakilahok dito na tumutulong sa pamahalaan. Dahil hindi lang po pamahalaan ang gumagawa nito, hindi lang gobyerno po ang gumagawa nito. Marami po tayo mga participant dito galing sa mga private na korporasyon. Sila po ay naghahanap din ng manggagawa at yung matching na nating ginawa. Maraming salamat sa inyo sa inyong pagkikilahok dito sa aming ginagawa na job fair. At lahat po ng ating tatanggap ng benepisyo sa 4Ps, ng mga 4Ps, ay sana po ito ay makatulong sa inyo para maging mabigyan naman kayo ng kahit papano, mabigyan po kayo ng kaunting ginhawa. Yun lang naman po, maayos naman po. Maraming salamat sa napakainit niyong salubong. Good luck po sa inyo lahat. Maraming po salamat. Ngayon dati pong tinatawag pong opposition country, itong Bicol region. Dilawan ito.
Malamang hindi na ito dilawan ngayon. Nakita ninyo doon sa rally ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Ang estimate ng mga tao po na dumalo, mga around 40 to 50,000 po. Ganon katindi, kainit ang pagtanggap mga kababayan ng mga Bicolanos ngayon sa ating administrasyong Bongbong Marcos. You see? Na-realize ng mga Bicolano na iba pala po ang pamamahala ng ating Pangulo. Kung ikukumpara natin sa mga previous administrations, I think hindi ko na nga po mabilang yung pagpunta dito. Ilan na ba? Baka mag-10 beses ng pabalik-balik dito yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Lalo yung kasagsagan ng baha, yung mga calamities na tumama po. In fact, party yun, mga kababayan. Sa sinadya, mga kababayan, ng ating Pangulo nang pumunta kahapon dito, miniting na din niya yung RDC, Regional Development Council. Yan po, walang sinasayang na oras yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Baka iniisip ninyo, nasa kampanya lagi. Hindi pinapabayaan ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang trabaho. Yung sa kampanya po, ilang minutes lang naman siya doon nagsalita, mga 15 minutes lang naman siguro. And afterwards, alis naman, papunta sa ibang mga commitments niya. You see? So pinagsasabay-sabay niya, mga kababayan, ang mga meetings. Ganon ka-hectic yung schedule ng ating Pangulo. Di ba galing pa lang siya doon sa Isabela, Cagayan? Kasi in-inspection niya, mga kababayan, yung bumagsak na tulay na ang sabi ng ating Pangulo, based sa initial na assessment ng DPWH, under design daw po, may na yung pagkadisenyo. Kaya yung mga tulay po na pinagawa ng previous administration, ipapa-imbestiga na rin po, ipapa-inspeksyon. May ng klase kasi sunod-sunod po. Sunod-sunod ang pagbagsak ng mga tulay. May Senate inquiry na nga po. Pati yung Congress magpapa-imbestiga. May na yung pagkagawa ng tulay ang malamang malakas yung korupsyon. Gawa niya talaga, Mr. Maraviles. Kaya nagagalit yung mga DDS. Ngayon man talaga po ang malamang rason. May na yung design tinipid kasi yung malakas po yung korupsyon. Ngayon, balik tayo dito sa naging meeting ng ating Pangulo. So sabi diyan, during the meeting, President Marcos raised the importance of crafting a new master plan to mitigate flooding risk and enhance the resilience of local communities. This likewise aims to ensure that infrastructure developments are aligned with comprehensive flood management strategies, ultimately safeguarding lives and property in the region. So sabi dito sa balita, the most critical issue in the region is the flooding in the Bicol River Basin. We really have to find solution through the upgraded master plan nitong Bicol River Basin, sabi po ng ating Pangulo. We have to make more adjustments. We have to do it differently. So among the top priorities were infrastructure issues, particularly in the wake of perennial flooding, poor inter- and intra-regional connectivity, and deteriorating highways like the Andaya and the Maharlika. Kasi sabi nga po ng mga bisita galing sa Maynila kasama sa kampanya po, nakausap natin kahapon kasi nandun tayo sa rally ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Nabanggit yun ni Ping Lacson, saka ni Tol Tolentino, at saka ni Benor Abalos. Nagatin kami po with the vloggers ng Bagong Pilipinas. Ayan si Tol, kami ni Mrs. Ayan yung mga senatorial candidates. Si Tulfo, Erwin Tulfo, si Ping Lacson, si Tito Sen, si Camille Villar, tapos si Tol Tolentino. Late na dumating si Benhor Abalos. Sila lang naman yung naka-attend ng press conference. Yung iba, siguro nasa ibang mga lugar, pero kompleto sila doon sa rally. Mamaya ipakita ko sa inyo. Sabi ni Ping Lacson, tagal na niya yan, pabalik-balik ako rito. Laging ganon ang problema. Kasi ang nangyayari, lalo yung Andaya Highway, Maharlika Highway, yung papuntang Bicol po, kaya po kami ni Mrs. hindi na mag-bus,
Dati nagbabas kami, kaya lang talagang ang hirap po. Eroplano na lang kami palagi. Kaya lang magastos, mahalang pamasahe. Pero di bali na, basta't hindi tayo ma-discomfort masyado. Kasi ang nangyari po, simula nang ipagawa yung Andaya Highway, sige lang ang repair. Pagkatapos na ma-repair yung nasira, simula ng construction niya. Matapos yung construction sa unahan, hindi pa natatapos yung another segment ng kalsada, yung naunang kinonstruct, giba na. Ang nakagiba man lang po, yung mga equipment, mga trucks na dumadaan pong ang lalaki, nagakot ng mga boulders, graba, buhangin, na ginagamit sa construction. Ganon palagi po. Ibig sabihin, substandard talaga. Saan ka nakakita na patrabaho mga kababayan na kalsada, na simula ng buksan yung construction ng highway hanggang ngayon, siguro mga 30 years na yung lumipas. Sige lang ang repair po. All year round ang repair. Walang katapusan. Dinisenyo talaga po yung kalsada dito sa amin para masira, para tuloy-tuloy lang ang pag-budget. Kaya sabi ng ating Pangulo, panahon niyang gawin natin ito na we have to do it differently anya. Sa ibang bansa, hindi man po ganyan na all year round mga kababayan ang repair. So malayo po yung quality ng pagkagawa ng kalsada dito po sa amin. Napakahina. Ang malakas sigurado ang korupsyon. Yung pa-north po na kalsada, napakaganda. Pumunta kaming Bagyo ni Mrs. Hindi basta nasisira, maganda yung pagkagawa, pero yung dito sa amin, matindi talaga. Sabi nga ng iba, paraan niya talaga sinasadya. Alatado. Yun mga kababayan, ang napansin ng mga bisita namin dito, mga kandidato at mga kasamang staff ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Iyon ang pinag-usapan sa RDC meeting ng ating Pangulong Bongbong. So the President was briefed on these challenges and discussions focused on how the national and local governments can collaborate effectively to resolve them. Provincial leaders led by Camarines Norte Governor and Bicol RDC Chairperson Ricardo Padilla raised issues facing the provinces, seeking presidential support in action. So, importante, mga kababayan talaga na manalo ang lahat ng kandidato ng Alyansa ng Bagong Pilipinas para hindi mahirap yung pag-approve ng mga budget. Kasi pag may nanalo pa, aling doon sa mga pro-China, di ba? Sige man lang ang hanap nila ng diferensya. Pero nung panahon nila, yung mga dilawan at saka yung hybrid dilawan, yung previous administration, hindi man po nila nasolusyonan yung mga problema dito sa amin. Tama po? Kahit nga yung train po, yung Bicol Express, sabi ko sa inyo, ang kwento rito sa amin, ikwento ko po sa inyo. Nung panahon ng tatay ng ating Pangulong Bongbong, may train dito sa amin. Nang mawala, mga kababayan, pinatalsik yung dating Pangulong Apolacay, natigil po yung PNR operation. Nakabalik ngayon lang po, pero hindi pa nakabalik ng tuloy-tuloy hanggang Maynila. Putol-putol ang biyahe. Talagang pinabayaan po ng mga previous administration. Kaya ngayon po, sa panahon ng ating Pangulo, nagkapag-asa uli. Kasi at least, pagkapanalo ng ating Pangulong Bongbong na ibalik yung biyahe ng PNR, at least from Naga to Legazpi. Kasi ang nangyari pala, yung project sana ng China, hindi man tinuloy tulad ng sa Mindanao. You see, may kolatilya kasi po. Kaya sabi po ni Tolentino, importante niyang i-renegotiate ito, hindi na sa China, kundi mga kababayan, in other countries tulad ng Japan or South Korea niya. Yung rehabilitation po ng PNR line dito sa amin. Ito yung inasikaso, mga kababayan, pinag-usapan sa RDC kahapon nang pumunta uli dito yung ating Pangulong Bongbong. Kaya dahil po sa napakaraming mga projects ngayon dito po sa amin ng Marcos administration, malamang sa malamang yung dating opposition country na Bicol region will support the administration all out po. Nakikita ninyo sa kampanya ng Alyansa ng Bagong Pilipinas, talagang dinumog po. Yan po. Kakita ka ng
crowd na ganyan po. Matindi. Hindi maulugang karayom po. Yan o. Ganyan kadami. Yan yung nakikita natin na nagkumpul-kumpul. Ganyan karami. Pero sa labas, mga kababayan yan, napakarami pa. Yung iba nga po, hindi na bumaba sa mga jeepneys and buses. Sa sobrang dami po. Kaya talaga more than 50,000 yung crowd. Grabe po yung traffic kahapon. Doon sa Pili Camarines Sur. Lalo na doon sa surrounding area ng Dinio. Ang hirap makagalaw mga kababayan. They brave the heat of the sun. Napakainit po. Tulad ng init ng pagsalubong ng mga Bicolano sa mga kandidato ng Alyansa ng Bagong Pilipinas at sa ating Pangulong Bongbong Marcos. You see, natunaw na yata yung mga dilawan dito. Karamihan dito, yung mga dati itong mga supporters ni Leni, yung si Leni Robredo po, kumakandidato as mayor ng Naga City. Hindi na po national position. Kaya, yung mga lahat bumuto kay Leni Robredo, nandito na sa Alyansa ng Bagong Pilipinas. Suportado po ng Gobernador, Congressman Villapuerte. Yan po. Ayan o, pakinggan natin yung ating Pangulo. Mga kababayan, malinaw po ang direksyon ng aming grupo ng alyansa na ito. Ito ay para sa kaunlaran, para sa kapayapaan. At hindi para ito sa pag-aaway-away at sa pag-aapit. Ang kailangan po natin para tayo'y umunlad, hindi po ang pananakot o paninigaw. Ang kailangan po natin ay solusyon, hindi mga mainit at maanghang na salita na wala namang kabuluhan at wala namang kinalaman sa pinag-uusapan. Ang mga kandidato ng alyansa ay kasama natin sa pagpapataguyod ng interes at kapakanan ng bawat Pilipino. Ipaglalaban po namin ang ating soberanya at karapatan sa pamamagitan ng diplomasya at dignidad. Hindi po natin isusuko ni isang pulgada ng ating teritoryo at hindi tayo kailangan sumunod sa kahit na sino pang dayuhan. Tayo po ay may ganap na karapatan at dapat makinabang sa yaman sa ating sariling bayan. Sa laban kontra sa krimen at droga, hindi natin kailangan dumaan sa madugong solusyon. Wala kaming paniniwala na ang solusyon sa krimen at sa droga ay ang pumatay ng libo-libong Pilipino. Mga tamang paraan para tiyakin ang kapayapaan at kaayusan ayon ay sa pamamagitan ng mga buong pusong suporta Grabe, ang daming tao talaga. At sa ating mga local government. Pagdating naman po sa ekonomiya, sa trabaho, hindi po natin kailangan umasa sa mga iligal na operasyon kagaya po ng Pogo na naging pugad ng krimen at karahasan. Ang solusyon po ay tunay na trabaho, kabuhayan, suporta sa maliliit na mga gawa, sa maliliit na mga ating mga magsasaka at mangingisda. Magkaisa po tayo, kagaya po ng aming pagkakaisa. Magkaisa po tayo at tayo'y magsama-sama muli. At tayo'y magsama-sama upang maabot natin ang ating pangarap, ang ating pinapanaginip ng magandang bagong Pilipinas. Yan po ang hangarin ng alyansa. Yan po ang hangarin ng aming pagsasama. Kaya po kami nagsama upang palaguin, pagandahin ang serbisyo ng gobyerno. Kaya po, pagdating po sa Mayo, at kayo ay pupunta na at boboto, huwag na kayong magdalawang isip. Tignan nyo po yung alyansa, 12-0 po. I-shade nyo na kagad. Para sa alyansa, mabuhay ang alyansa para sa bagong Pilipinas. Mabuhay ang Bicol. Maraming salamat po sa inyong lahat. Muli, mga kababayan, ang diba? Pangulo ng Republika ng Grabe Pilipinas, po. His Excellency, First
Ferdinand R. Marcos Jr. Mga kababayan Bicolano! Hindi maulugang karayom sa dami po. Para sa bago! Yung iba niyan, nandito sa mga lilim ng kahoy. Sa paligid, napakarami pa. Mga kababayan, kahit napakainit ng panahon. Mabuhay kayo lahat! Here we go! Everybody! Grabe po. Diyan, ang dami pa dyan tao. Tapos, yung mga jeepneys nasa likod. Yung iba hindi na po bumaba. Iba mga vans, mga buses po. Buong lalawigan ng Camarines Sur. So, mga 50,000 plus yung estimate ng mga dumalo. Kaya yung Bicol Region, hindi na opposition country po ito. BBM country na to. Natunaw na yung mga opposition kasi nakita nila kahit hindi sila bumoto noon, majority hindi bumoto. Pangalawa dito si PBBM sa amin sa buong Bicol. Leni Robredo ito. Siyempre, Bicolana si Leni Robredo. Pero ngayon, mga kababayan, nakita ng mga Bicolano, hindi po pinopolitika ng ating Pangulong Bongbong Marcos ang mga Bicolano. Tinatrato niyang patas. Pag kailangan tulungan, tinutulungan talaga po. Kaya pabalik-balik siya rito po dahil sa sunod-sunod na calamiting tumama. And this time, yung pagsasaayos po sa mga flood control projects dito po sa amin. Ito naman po, yung Silmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Naing siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. At sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.